Yan guys, magbo-vulcanize po tayo. Tingnan mo nangyari oh. Diba? Pag ganito ginawa mo sa gulong mo, parang sinira mo na rin. Pinapasakan oh. Tara, gawin natin. At yun mga agulong, bago po tayo magpatuloy, maraming salamat po sa mga new followers, sa aking mga viewers, top fan, mga nag-share ng aking upload. Pagdating po talaga sa mga pasak, lalong-lalo na sa mga sidewall, mga kagulong, napakasama po niyan sa ating gulong. Sinira mo po ang iyong gulong, hindi mo po pinabulkanize. Pinabulkanize mo man, ang nangyari ay ganyan po, magkakaroon pa rin po ng singaw, or pagka-vulcanize pa lang, may singaw po uli. Kaya ako po nasabi, nasisirain nyo yung gulong, ay pupunitin niya po yung sidewall. Ang mga nylon po kasi niyan mga kagulong nakapatayo, hindi nakapahalang. Magmula rito sa kanyang yantas hanggang sa batok, nandyan po ang pinaka-nylon niyan, or may steel belted din kasama yan. Sa mga ganyang sitwasyon mga kagulong, kung mahilig kayo magpapasak pagdating sa mga sidewall, kung napapansin nyo, nabibiyak po yung pinakaloob niyan. Alam po ng mga tireman yan na masama po talaga sa sidewall yan. Linisin na nga muna natin yung sidewall nito mga agulong para makita natin ang butas nito sa loob. Imbis na na-vulcanize na po yung pinakalabas, ang ending, yung loob naman ang mangyayari, ay mabibiyak po yan. Ang ginawa po ng may-ari nito, pinapasaka ng una, pangalawa at pangatlo. Ganun pa rin. Ang naging problema sa pasak mga agulong, nagkakaroon ng reaction ang gulong natin or napupunit yan sa sidewall. Kung mapapansin nyo rito, biyak na po ang kanyang sidewall mga agulong, at dun sa may labas naman ay hindi ganito ang forma. Ibig sabihin po niyan, nagkaroon ng stretch yung gulong at nabanat na po ng pamasak natin. Or yung pinaka-metal ng ating toolkit, malapad po yan, huhugisin niya po yan kahit maliit ang butas, magkakaroon ng malaking butas. Yan ang kapangitan sa pasak. Okay sana ito kung sa batok lamang niya pinapasakan. Ako hindi po ako nag-a-advise na pasakan ang mga ganitong gulong, lalong-lalo na sa mga 4 wheels, mga steel belted, kasi gawa ng pag nagkaroon ng once kasi ang toolkit natin, pinasak natin dun sa butas ng gulong natin at natsyempuhan niya po yung pinaka-steel belted na buo at pumunta ron sa pinakakanal ng ating toolkit. Ang ginagawa ng tireman niyan, pinipwersang i-push para malagay natin yung pamasak. Ang ending, nadideform po yung pinaka-steel belted or napapatid. Ito mga agulong, naplansa na po natin yan. Ang ginawa ko po dyan, nilagyan ko ng gum with lye ang pinaka-sidewall niya. At para hindi na po siya mag-react or gumalaw-galaw man ang kanyang butas dito sa loob, may inilagay po tayong gum with lye. At yan, mga agulong, kung kayo ay magpapasak, mas advisable ko po talaga sa mga batok lang. Pero ako, hindi ko talaga ginagawa yan. Depende na lang din po sa owner. Kung nagmamadali, maganda pong pang remedyo po yan yung mga pasak natin. Hindi ko po sinasabi sa inyo na huwag kayong magpamasak. For awareness po ito mga agulong, pagdating sa pasak natin ay nakakasama rin po yan sa gulong. Kami na po akong natapik niyan pagdating sa mga 4 wheels ay nagkakaroon din po siya ng air pocket pagdating sa batok. Ito na nga po mga agulong, nilagyan na nga po natin ng tubig na may sabon, kitang-kita naman dito yung pinag-iwanan ng pasak. Ang kulay brown po na yan, napakalaking strip po niyan, tapos may kulay itim pa kanina. 2 hibla na itim at isang malaking pasak na kulay brown. Malaking impact po ito sa gulong natin. Hanggang dito na lang.